Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito yung nakikita nyo sa larawan na ito mga kaplastic, parang hindi ko alam kasi, ayoko kasing manghusga porket na nakapagpa-picture tong si Senyor Aguila mga kaplastic na nagba-viral ngayon sa social media. At sinisep-proclaim niya ang sarili niya na bilang Messiah at reincarnation daw siya ng Diyos. Unfortunately mga kaplastic, nakikipagpicturean siya sa mga sikat o sa mga senador. So yan, si Amy Marcos, si Ronald Bato, si Robin Padilla, si Bong Revilla at si Bongo. Nakipagpicturean pa. Tapos Mario Joseph. So mga kaplastic, ayoko namang bigyan ng kahulugan tong ginawa nila mga kaplastic na. So simulan na natin yung video about dito sa di umano na kulto ng Surigao mga kaplastic. So ito ngayon yung nagba-viral sa social media na sikat na kulto sa Surigao di umano. At pinipilit naman ni Senyor Aguila na hindi sila kulto. At iginigiit naman ng kabila o yung mga nag-aakusa kay Senyor Aguila na may ginagawa silang kabalbalan sa kanilang lugar, which is yung pinapakasal yung mga kabataan sa murang edad, pinapakasal na agad at pinagmamadali nilang makipagtalik sa kapwa minor de edad. At the same time, pinagtatrabaho nila mga kabataan at ginagawa nilang sundalo. So panoorin natin yung video, wag na natin patagalin mga kaplastik. Mula dito sa Kapuso Mo Jessica So, nagte-trending ngayon. Tao kinokoleksyon niya. Nabihan po ako na pwede mo na yung galawin, rape mo na yan kasi asawa mo na yan eh. At ang pinaka nakababahala rito, di umano, pinabusok kahit pa ang mga bata't menor de edad. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung nataon ng 12 years old na kinasal niya doon. Hindi yan totoo. At ang nakakayamot dito mga kaplastik, kapag ikaw ay nagreklamo sa isang may impluwensyang tao, siyempre sino unang papanigan mga kaplastik? Hindi yung may impluwensyang tao mga kaplastik, yan si J. Renz Kilaro ba to? Kilario, na sineself-proclaim niya ang sarili niya na anak ng Diyos daw siya. Siyempre, kung ikaw ay isang nagreklamo against sa kanya, ano ba ang tendency nun? Mas paniniwalaan siya, hindi ikaw. Mas marami ang nag-aalma na mas kakampihan tong si Senyor Aguila dahil nga mas malakas to eh. May impluwensyang tao to eh. Di ba? O ma'am, puro yan mga haka-haka. Yung lahat ng mga allegations, we vehemently deny. Kasi hindi yan totoo, fabricated yan. Bakit dinideny? Bakit kami yung parang sinasabihan na nag-creation lang kami ng mga salita na hindi naman totoo? Na nga mahirap doon mga kaplastik eh. Nagki-claims ka ng mga aligasyon dito kay Senyor Aguila. Pero unfortunately mga kaplastik, kung ikaw ay hindi naman talaga papanigan at hindi ko rin masasabi na mabibigyan ng hustisya tong mga to eh, mga nasa larawan na ito eh. Etong dalawa yung kalaban nila eh, yung matandang lalaki na yan na nakaputi at yan si Senyor Aguila. Yung tatlong testigo na yan na nag-statement at yung lumabas pang testigo na minor de edad. Di ba mga kaplastik, na kiniklaim niya na pinapakasal siya ng maaga at the same time pinagtatrabaho sila na mabibigat like ng mga graba at pinagte-train na sila bilang sundalo. Di ba? Siyempre paniniwala nila 1:100, yung 100 person yung paniniwala ng at hindi ko naman pine-question ng Senado. Kasi nga, kung halimbawa ito ay manalo sa kaso, itong si Senyor Aguila, mga kaplastik, ang mangyayari dyan,
lalong lalaki ang platform ni Senyor Aguila at maraming maniniwala sa kanya. Alam ba ang tendency ng social media at saka ng mainstream? Kapag sumikat ang isang tao, siyempre mas paniniwalaan sila. At marami ang sasali sa kanilang organisasyon. Diba? Pero sa linggong ito, may mga lumabas na bagong ebidensya at video na patunay di umano na ang SBSI isang kulto. Nariyang pinapagulong daw sa training ground ang mga menor de edad para maagang sanayin sa pagsusundalo. Sa pilitang pinagtatrabaho ang mga bata. Yan ang tinatawag nila soldiers of God, mga ka-plastic, nakakabulol ah. Yan ang sinasabi nila. Sundalo ng Diyos. Sos Maria Josep. Hindi parang parang di na rin nalalayo sa NPA ito, mga ka-plastic, di ba? Yung mga kabataan. Usually, yung mga biktima nila ni Senyor Aguila niyan, mga ka-plastic, yung mga taong taga-bundok eh. Kasi yung mga taong taga-bundok, hindi madali nilang mahikayat sa mga ganiyang aktibidad. Pangangakuan nila ng magandang buhay, papangakuan nila ng makabagong o mapagbabagong buhay o pananaw sa kultura. Yung para bang i-divide nila sa mga gobyerno. Para nang NPA ito, mga ka-plastic eh. Hindi nalalayo sa NPA. So once na pumasok ka sa territory nila, alam mo na ang kalalagyan mo, mga ka-plastic. Once na pumasok ka sa teritoryo nila, doon ka na matakot at hindi ka na makakalabas doon. Alam mo, bata pa lang pinagtatrabaho na nila, tapos sasabihin nila, dinidecline nila na hindi totoo yung mga aligasyon sa kanila. Ano to, gawa-gawa lang? O scripted, ano to? At pwersahan din ang ilang menor de edad na paghalikin sa mga pagtitipon. Ayan, bata pa lang yan ha. Pinagkikising-sing na agad. Kasi ang mga taong yan, mga ka-plastic, yan yung mga naninirahan sa mga karatig bundok sa probinsya na hindi gaanong hindi well trained sa mga edukasyon, no? Yung mga talagang hasa sa pag-aaral. Yan ang gusto ni Senyor Aguila eh. Yung mga mangmang na tao, gagawin niyang alipin at yan na magpapayaman sa kanya, mga ka-plastic. So napakadaling utuin kasi yung taong walang alam, mga ka-plastic. At syempre wala na silang choice sa buhay, kaya kakampihan tong si Senyor Aguila. Kaya nga nakita nyo sa video na mas kinakampihan pa si Senyor Aguila. Kahit sa kabila nito ay nahihirapan na sila sa pinaggagawa ng kanyang leader. Diba? Isipin nyo na lang yun, mga ka-plastic, kung ano yung mga ginagawa nila sa kanila. Tapos todot depensa sila sa kanilang leader. Ganun talaga. No choice kasi sila eh. Hindi nga sila pinag-aaral eh. Kasi nga ayaw nilang lumaking matalino yung mga tao. Kasi once na maging matalino na yung mga yan, buweltahan na sila si Senyor Aguila niyan, di ba? Sa muling pagbabalik ng aming team sa Surigao, may mga bago ring revelasyon. Yung binigay sa akin ng mapapangasawa ko, even though ex ko po yun, may kinakasama na po siya, may anak sila. Nagbaba ako noong March 6, 2023 kasi mahirap doon, wala kaming trabaho. March 29, nakatanggap na ako ng tawag galing ng kapihan na yung asawa mo ay pinipilit ni Senyor Aguila na ipakasal ng ibang babae. Ang punot dulo ng issue ay ang child sexual abuse. Pagwawalang bahala sa karapatan ng mga kababaihan at ng aming mga pamilya. Si Jay... Yan yung mga yan, mga mangmang na tao yan. Na pinipilit nilang didepensahan tong tabacho nito, mga ka-plastic. Di ba? Kasi ang mga yan, mga binayaran na yan. Isipin nyo na lang, binayaran na yan. Pinag-usapan na nila yan na depensahan nyo ko.
Dahil tayo rin na makikinabang. Kasi mga nakikita nyo sa screen na ngayon yan yung mga malalapit sa kanya. Yung mga nagre-reklamo, yun yung mga maliliit na tao. Diba, kumbaga sa trabaho, mga ka-plastic, sa workplace, may mga palakasan, may mga favoritism. So, pag nagreklamo sa dole yung isang empleyado na yon, siyempre mag-isa lang siya eh. Halimbawa lang to paano yung mga dumidikit dun sa supervisor na yon o sa management? Yan yung mga didepensa sa supervisor, mga ka-plastic. At papakita nila na kunwari sila yung matitinong tao sa kumpanya. Paano naman yung nagreklamo na inapi at inabuso, tinarantado, siniraan ng mga sip-sip na tao sa paligid ni Senyor Aguila, halimbawa? Yan yung mga tao na nagpapakita ngayon sa screen, yan yung mga sip-sip na tao. Kaya papalabasin nga nila na inosente sila at wala silang masamang ginagawa sa kapwa nila. Nagets nyo po ba ang punto ko, mga ka-plastic? Kung bakit may mga tao pa rin naniniwala kay Senyor Aguila? Diba? Kasi yung mga yan, alam mo kasi ang pinagmumulan natin sa paggawa ng ating mga samahan dito sa buhay natin. Pera kasi yan eh. Yan ang pinakapunot dulo kung bakit ang mga tao nagkakaroon ng sarili mga paniniwala at kultura. Tama nga yung sabi sa lyrics ni Looney sa kanyang rap. Parang ang kultura natin na parang watak-watak na isla. May mga kanya-kanyang paniniwala, may mga kanya-kanyang patakaran, may mga kani-kanilang mga kagustuhan. Pero kung gusto mo talagang maging pagkakaisa ba, 'di ba? Yung pagkakaisa na lang. Kung gusto niyo ng pagkakaisa, brotherhood, dapat hindi ka na gumagawa ng sarili mong samahan, 'di ba? Ba't kailangan mo pag gumawa ng ibang samahan? Kung gusto nyo ng pagkakaisa. So, ang layunin lang naman ng taong ito, yumaman. Siyempre, mga nagre-rebuilding na niya yan, yung mga nag-aaklas na yan, na kumakampi kay Senyor Aguila, yan yung mga sip-sip. Yung mga nagre-reklamo, yan yung mga tao na nadihado na sa sitwasyon. Sinuko nila yung trabaho nila. Tinanggal, nag-awol sa trabaho para lang sumama dito sa samahan na yan. Dahil pinangakuan siguro sila na magandang buhay. Kung mapapansin mo, may sarili silang compound. 'Di ba? Parang subdivision o ano man yung residences nila. Siguro baka pinangakuan sila na magkakaroon sila ng sariling negosyo, bahay at lupa, magandang pamumuhay. Pero lingid sa kaalaman niya, pagdating sa loob, para silang mga preso, para silang mga uto-uto na tagasunod ni Senyor Aguila. Diba? Yan nakakalungkot kasi hindi tayo nag-iisip. Diba, mga ka-plastic? Pence ay tinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Nitong Huwebes, mula Socorro, lumipad pa Maynila ang grupo ni Senyor Aguila para humarap sa Senado. Gusto kong tawagin yung ating mga childhood. At ito, mga ka-plastic, baga napanood nyo na po itong KMJS version na ito, mga ka-plastic. At ang akin lang naman kasi, kaya umaabot sa point na nagkakaroon ng mga watak-watak na paniniwala sa buhay. Reliyon man, politika, isa lang ang layunin niyan, ang magpayaman, pera. That's the reason why kung bakit watak-watak ang paniniwala ng tao. Tas bumubuo ng mga kani-kanilang samahan para lang maibsan yung kanilang kapangyarihan ay mapalawak. Samantala yung mga tagusunod nila nagiging kawawa, nagiging slave. Yung mga alipin na naniniwalang sila ay proprotektahan ng kanilang leader pero ginagamit lang sila. Yun ang nakakalungkot.
Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Stu, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.